Magpapatuloy sa susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa flood control scam. Isa raw sa titignan ang umanay posibleng kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Magbabalita si Mean Los Baños. Sa Lunes, January 19, ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control anomaly. At isa sa gustong mabigyang linaw ng chairman nitong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay ang tinatawag na Cabral Files. Ito ang mga dokumentong naiwan umano ng pumanaw na si dating DPWH Yusek Catalina Cabral na naging formula umano para makakickback ang ilang mambabatas. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Bukas din naman daw ang komite kung haharap si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at ipipresenta ang hawak niyang dokumento umano ni Cabral. Isa pang nais bigyang linaw ni Lacson ay ang ilang ulat na nagpadala raw ng mali-maling impormasyon sa Malacanang si dating DPWH Secretary Manny Bonoan patungkol sa flood control projects. May pinadala ng sapina sa tirahan ni Bonoan na noong nakaraang taon ay nag-abroad dahil umano sa medical reasons. Sabi ni Lacson, kapag hindi nakaharap sa pagdinig si Bonoan ay posible siyang ma-cite in contempt. Hindi mo sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. Sa cover up pa lang, no, kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, sinabi rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na noong makausap niya si Bonoan, parang hindi nito alam ang mga nangyayari sa pinamumunuan niyang ahensya. More or less, out of the 240,000 na maanumalyang proyekto since 2016, 30%, 30,000 plus are actually, according to them, ayun sinabi nila sa akin, binibip nila kami. Around 30,000 ang flood control projects eh. At nung sinecheck namin yung mga geographical coordinates, mali-mali eh. Mali-mali. May mga geographical coordinates na nasa palayan na dapat sana nasa tubigan. Ayon din kay Lacson, may isyong bumili umano ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng contractor sa sina Curly at Sara Diskaya. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Bagay na itinanggi agad ng kampo ni Romualdez. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Kasabay nito, sinagot ni Lacson ang mga tirada sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Itinanggi naman ng senadora na tinawag niyang bading si Senator Ping. Wala raw masama sa pagiging bakla at pagpapa-enhance ng features. Desisyon daw ng isang tao kung gusto nitong sirain ang mukha, pangalan at dignidad niya. Parehas daw yang natatanong ng magkano. Bago nito, hinamon ni Lacson ang senadora ng maglabas ng anumang ambag niyang ebidensya sa pagdinig sa flood control anomaly. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5.